Pinatututukan naman ng grupo ng magsasaka sa pamahalaan ang sapat na patubig sa mga sakahan sa harap ng banta ng El Nino. Ito'y para hindi maging matindi ang epekto nito sa produksyon ng bigas. Si Clazel Pardilla sa sentro ng Balita Live. Audrey, Pilipinas pa rin ang mangungunang rice importer sa buong mundo ayon sa United States Department of Agriculture. Ikinababahala naman ilang grupo na magsasaka ang sobrang daming importasyon ng bigas. Taya ng USDA, papalo sa 3.8 million metric tons ang aangkating bigas ng Pilipinas ngayong 2024. Mas malaki ito kumpara sa higit 3.6 million metric tons na inimport ng Pilipinas noong 2023. Ayon sa samang industriya ng agrikultura, kung magiging matindi ang epekto ng El Nino sa produksyon ng bigas, posibleng sumipa ang aangkating imported rice. Tataas lang naman siya at this time kung talagang magkakaroon ng problem sa production. Pag talagang sobra-sobra ang import, madidepress ang farming, babagsak. Maraming malulugi, maraming titigil. Kaya giit ng sinag, kailangan matiyak ang sapat na patubig sa mga sakahan. May mga areas na kasi na nagre-report na kulang sa tubig, especially mga rice-producing areas like Bulacan and Nueva Ecija. We're hoping doon ang maging intervention ng DA. Kasi major rice-producing areas, so malaki impact niyan kung magkakaproblema ang Nueva Ecija as far as rice production and harvest is concerned. Patuloy na anila ang pagbibigay ng patubig ng National Irrigation Administration. Nakatutok naman ang Department of Agriculture sa mga lugar na hindi naabot ang irigasyon, kung saan namamahagi ng ahensya ng solar irrigation at shallow tube well. Habang nagbibigay naman ng ibang pananim ang ahensya sa mga lugar na hindi mabubuhay ang palay. Sa kabila ng banta ng El Nino, positibo ang Department of Agriculture na hindi bababa ang produksyon ng bigas at muling makakamit ang 20 million palay production ngayong taon. Marami kasing itinanim na hybrid rice na resistant o kayang mabuhay sa mainit na panahon. Kung ganito nga ang mangyayari, sagot ng DA sa taya ng USDA. Malaki ang epekto ng local production doon sa volume kasi mas priority natin na kasi pag meron na dyan na bigas ngayon, hindi ka na mag-aangkat ng alaban. Pag marami ng local production, they will not import so much. Kagaya na nangyari last year. Samantala, Audrey, sa harap naman ng mababang presyo o farm gate price ng asukal, nakatabilitin ng mahalakan ang lokal na asukal ng ating mga magsasaka. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, nasa 5 billion pesos ang inilaang budget na gagamitin ng Philippine International Trading Corporation na ahensyang bibili ng asukal. Nasa 1.8 million bags yung inaasahang mabibili mula roon sa budget na ibebenta sa retail o gagawing buffer stock. Sa ngayon ay nasa 2,400 pesos hanggang 2,500 pesos ang kada sako ng raw sugar at target itong bilhin ng pamahalaan sa halagang 2,800 pesos para maibenta sa 85 pesos kada kilo. Mas mura yan kumpara sa prevailing price na higit 70 pesos hanggang 100 pesos na kada kilo ng puting asukal. Audrey? Okay, Clazel, balikan natin yung usapin sa bigas. Kung ang panglaban natin sa El Nino, itong tinatawag na hybrid rice na kayang mabuhay kahit tagtuyot, sasapat ba ang produksyon nito hanggang matapos ang tinatawag nating El Nino? Audrey, sa ngayon ang Pilipinas ay hindi pa rice self-sufficient. Ibig sabihin tayo ay nagpo-produce ng palay pero mayroon pa rin tayong bahagyang kakulangan at yan yung pinupunan ng imported na bigas. Sa ngayon ay patuloy ang pagbibigay ng hybrid rice o seeds ng Department of Agriculture para nga makatulong na mapataas yung ating produksyon. Audrey. Maraming salamat, Clazel Pardilla.